Hello mga idol! My video for today, konting kalamanan po sa mga tulad ng wala na pang budget na pambili ng interior. Ito po, bali ito si Manong, nirunning flat daw niya. 18 tong kanyang gulong. Inubusa rin kami ng interior na 18 at tanggal yung pito. Ang sabi niya sa akin kung pwede gawang paraan. Dito naman po ay nagagawan po ng paraan to. Kaya lang yung iba po minsan gumagawa nito, nililipat po yung pito sa ibang posisyon at tatapalan tong pinanggalingan ng pito na natanggalan. Maling-mali po yun kasi sa totoo lang po walang tibay po yun. Dahil ang totoo po, ang tibay ng pito ay nandun sa kanyang pinanggalingan. Kaya ang gagawin natin, lilinisin lang natin konting kaskas yan, maging maayos lang, malinis, para maganda kapit ng gam natin dyan. Yan naman po ay kayang-kayang gawin niya kahit sinong vulcanizer, pero depende po sa pagkagawa kung paano ginawa nila yan. So bali yan nga, ginugupit ko na yung pito na ilalagay ko dyan at inilagay ko na nga sa loob. Pakalagay natin sa loob niyan, lilinisin natin ng maayos yan. Gasolina po yung ginagamit kong panglinis po dyan. Kaya lang malinis na malinis po yan kasi para kumapit ng mga maayos yung gam natin. Kasi pag hindi malinis na maayos, hindi po kakapit ng maayos ang gam, tumutuklap. At yan po, gumupit ako ng maliit na interior na makapal. Makapal pong interior yan. Interior po yan mga malaking truck. Yan po ang ginagamit ko dyan. Yan po yung magtitibay na dyan sa gagawin natin pito. At susunod na ito, isasalang na nga natin. So balit sa mga gitong paraan, kahit sino po ginagawa rin to ng mga vulcanizing. Andito lang po kasi, sa iba lang po kasi ang ginagawa nila nito, nililipat po nila yung pito kung saan parte. Hindi po pwede kasi manipis po yung parte ng mga kanyan sa ibang part. Ang malaga po dito pa rin po sa pinanggalingin niya kasi nandyan yung tibay niya. Kaya diyan po natin uli ibabalik yung pito. Ang sa akin lang po kasi niluluto ko pa at nilalagyan pa natin ng makapal na interior sa babaw para may tibay po siya, may palaman po siya. Kasi kung gamlan po, wala po mangyayari dyan. Kaya ang ginagawa ko po dyan, nilalagyan natin ng interior. Sa mga ganito naman po, pag talagang alanganin na po talaga yung interior, hindi ko na po talaga ginagawa ng paraan yan. Pero kung ganitong magandang interior, na running flat lang, natanggal lang yung pito at wala nang ibang butas, sayang na sayang po, pwede pa po yan. Sa talod nitong 18 tong interior, wala po kaming available nito. Kaya ginawa natin ang mga paraan muna. So bali yan nga, tinisting ko nga kung may butas pa o wala na, para sigurado tayo. At kinapauli natin yan para sigurado tayong wala talagang nakatusok at tinanggal natin yung mga dumi sa loob. So ayan, binabalik ko na nga yan para makalis na si Manong. Kasi nga running flat nga daw niya at nakita niya wala ng pito, kaya dumiretso na dito sa atin. So ayan, lalagyan ulit natin ng barbula para mahanginan natin. So unang barbula pala nilagay ko dito, hindi ko alam, sira na pala yun. Sumisingaw sa barbula, hangin ako ng hangin. Yan, medyo nahirapan ako maghangin dito kasi yung guma ng panghangin namin medyo bago na guma, kaya sobrang tigas ihangin. Yan, nahirapan nga tayo maghangin dito. Madali naman po ang paggawa ng pagpalit ng pito, pero depende po sa paggagawa kung paano, kung gaano katibay yung gagawin natin. Kasi kami po dito, talagang ginagawa namin yan. Kailan kami, niluluto namin ng maganda at nilalagyan namin ng pampatibay sa babaw para talagang matibay, talagang matagal mo pang mapakinabangan eh. Hindi yung isang gamitan lang, wala na. Kasi ang ibang ginagawa, nililipat nila ang pito at tatakpan lang nila ng gam dito sa pinanggalingan ng pito. Ay hindi po pwede. At yan nga, tinisting ko, tagang lakas ng singaw ng barbula. Kaya ang ginawa ko dito, pinalitan ko ulit ng barbula. Naganap ako ng ibang barbula. Sira na pala yung barbula na ilagay ko. At ayan nga, nilagyan ko ng tornilyo, ng nut yan para pagdiin ko, hindi masyado bumaon yung pito. Kasi ang hirap nga ng panghangin namin kasi medyo bago pa yung guma ng natin, pito. Kaya medyo matigas, ihangin. Mga 1 linggo, lalambot na rin yan. Kunting dapo lang, pasok agad hangin. So bali, ang hangin pala nito, kailangan matigas talaga kasi sentro po ito. Kaya nilalagay kong hangin dito, mababa po sa 90, 100 PSI.
Yan po talaga ang hinahangin ko pag sintro. Ganun kalakas po siya. Kasi hindi po pwede dito yung mga 80 pababa kasi wala rin mangyayari, malambot din po yan. Yan po yung nangyayaring naiipit yung interior, kaya dapat medyo malakas po ang hangin natin. So bali ayan nga, tapos na ang ating activity ngayon, yung paglagay uli ng pito. Sabi, gawa ng paraan para magamit uli. Sayang na sayang po kasi yung interior, talagang kaganda pa ng interior. Natanggal lang yung pito dahil running flat ni Manong. Wala namang butas yung interior. So tingin ko yung barbola niya kanina may singaw kasi naghangin daw siya. Pag hangin niya, naubos yung hangin. Kaya siguro yung barbola niya sumingaw, hindi niya nakita. Kaya pag tingin uli daw niya, wala na, dapa na. Kaya yan, napilitan siyang i-running flat. So paano, hanggang dito lang video natin. Maraming salamat po mga idol. Sa mga nanonood, sa mga followers ko, maraming pong salamat sa inyo. Sa susunod po na kabanata, maraming salamat po.